Yes, Brad Ted, yung may anger management issue yung mister. Ito naman, I'm sure nakikinig din si mister, gusto ko lang siyang bigyan ng payo kasi hindi lang para sa mister, kasi marami ring mga tao may issue dito sa anger management nga. So gusto ko sabihin sa asawa ni Angela, una, hindi ka masamang tao, hindi rin siguro ito yung gusto mong marating na ang pamilya mo natatakot sa'yo. Siyempre, mahal mo rin naman yung pamilya mo, no? Pero kung hindi mo haharapin yung galit mo, unti-unti wawasakin ito yung pamilya mo. So may lang konting payo sa'yo, kuya, no? Kung ano man pangalan mo. Number one, yung anger o yung galit ay hindi show of strength. Hindi siya parang nagmahari-harian ka. Sabi nga sa Book of James, anger does not produce the righteousness that God desires. Ibig sabihin, kahit sa tingin mo, may dahilan ka para magalit, ang paraan ng paglabas mo ng galit ay hindi kailanman magbubunga ng righteousness, kundi magdadala lang to ng kasalanan sa'yo. Hindi mo mapapalago ang pamilya mo sa pamamagitan ng sigaw at takot. Tandaan mo, ang galit ay hindi outlet, kundi warning sign yan that something deeper in your soul needs healing. Pangalawa, learn to lead with love. Huwag fear. Hindi mo kailangan takutin yung mga kasama mo sa bahay. Okay? Kapag nasigawan mo asawa mo, humingi ka ng tawad. Kapag nasaktan mo yung anak mo ng verbally, humingi ka ng kapatawaran. Hindi ito nagpapakita ng kahinaan, kundi nagpapakita ng respeto sa kanila. At ikaw nagkamali at humingi ka ng tawad. At pangatlo, ito na yung payo ko sa iyo na maganda, ask God to heal what's hurting inside you. Ibig sabihin, may ugat yung galit mo, kuya. Hindi ka galit sa misis mo, hindi ka galit sa anak mo. Maaring pagod, takot, o yung puso mong, tumigas na sa galit through the years. Sabi sa Ezekiel 36 verse 26, itong verse natin, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ang ganda po ng pangako ni Jesus, ano? Tatanggalin daw niya yung pusong bato na tumigas na sa galit. Minsan yung anger issue galing pa sa pagkabata mo. Maring hindi ka paborito, na papagalitan ka na matindi na magulang mo, binitbit mo to. So papalitan daw ng Diyos ang heart of stone with the heart of flesh. Kaya, kuya, sino ka man o sa mga nakikinig na may heart issue, anger issue, simulan niyo po sa maliit na bagay. Bago sumigaw, huminga ng malalim at manahimik. Take a deep breath. Mga 10 seconds. Magulat ka, mawawala yung galit. Pangalawa, kapag pagod ka, sabihin mo muna sa misis mo, honey, mamaya tayo mag-usap, pahinga lang muna ako sa taas. At pangatlo, maglaan ng oras sa pamilya. Mga 15 minutes na kwentuhan bago matulog para lalo mo ma-appreciate yung value ng family. Alam ko hindi ka galit sa kanila, nadadala ka lang na maaari ng mga external circumstances. So again, kuya, Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po. Sa alam ko si Kuya Lord ay bibigyan mo ng lakas, bibigyan mo Lord ng pagkakataon, magkaroon ng panibagong puso, panibagong pag-asa, Lord God, at bibigyan mo siya, Lord, ng kalakasan para malabanan ang anger issue. Alam ko mahal niyang pamilya niya at babaguhin mo, Panginoon, ang kanyang pananaw sa buhay. Daily Sa Bread pangalan ni Jesus. Devotions. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.